Today's church is much like the early church. Now, just like then, Christians are navigating what it means to live in a culture that is counter to what we believe. What does it even mean to be a Christian in today's world? Is simply being a good person enough? Do we have to keep up with a bunch of rules? Or follow a spiritual checklist? And how do we live for more in a society that is driving us to do less? In such an adverse world, we need to be reminded of what it means to be a Christian and ask ourselves, are we being formed into the likeness of Jesus or deformed by a hostile world? I am a runner. I'm a runner. I'm a runner. I am a runner. I am a runner. I am a disciple. I'm a disciple. I'm a disciple. I am a disciple. I don't run for an idea. I don't run for a religion. I run with no ordinary person. I run in the steps of one man. One man who wasn't afraid. He spoke in truth and grace. He stood up and took on sin face to face. There is no one else like him. He made the heavens with his breath. He brought redemption with his death. He came to save the wayward world of sin. Father, A savior. My God. my God, My friend. the blind see, the deaf hear, and the dead live again. He has every right but does not condemn. He came to give Freedom from darkness. Heart to the heartless. love to the loveless. Courage that starts with faith in him who will never fail. That's the one I run with. That's the one I run with. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. He called my name. He told me to take up my cross and go tell the story. To love and to serve and to speak it boldly. So I will run with him. Some may laugh, others may judge. My flesh may cry out, but I will not give in to this selfish urge. To live for someone that stared death in the face. Only to rise in victory from the grave. He is for me. Who could ever stand against me? So, with trembling hands, I no longer sit on the fence. Lip service is not enough. I won't just sit in a pew. I won't bite my tongue. But for him and through him I will run. He has marked out a race. From the start to the finish, I will seek his face. I will live and I will love like Jesus. I will live and I will love like Jesus by the power and with the Spirit he has given me. I will give up what I cannot keep to gain what I cannot lose. So I will run with him. I will run with him. I will run with him. I'll run with him. I will run with him. I will run with him. I will run with him. Will you?
Maraming salamat, Lord, at kami ay narito sa lugar na ito ng ligtas. Kami po ay may panibagong sigla, may panibagong blessing, may panibagong grace and mercy. Naubos man yon nung nakaraang linggo, binibigyan tayo ng Panginoon bawat umaga ng 100% ng grace and mercy niya na pwede nating sandalan ngayong araw na ito at sa darating na linggo. Okay, natutuwa po akong makita ang bawat isa. Natutuwa ba kayong makita yung mga katabi nyo? Oh, smile naman dyan. para maramdaman naman nila na natutuwa kayo na dito kayo. Okay. At, okay, sa ating pong araw-araw na buhay, no? May mga challenges tayong nararanasan. Dati, physical lang war, di ba? Nung mga unang panahon, may digmaan. Pero ngayon, ang battle natin, pwedeng sa relationships, pwedeng sa financial, pwedeng sa spiritual. Pero kung narinig niyo po yung mga balitang nakakaraan, meron na pong mental challenges, no? Alam po natin na ang battle na sinabi naman sa atin, no? Ang battle ay nasa mind natin. 'Di ba? So, ang hirap na lahat ng mga bagay sunod-sunod. Pero mabuti na lang ang ating Panginoon ay tunay na maaasahan natin, no? Sa bawat bagay na maaari nating ma-encounter sa buhay na ito, binigyan niya tayo ng kanyang mga salita at talagang maaasahan natin. Sabi nga sa Proverbs 18 verse 10, the name of the Lord is a fortified tower. The righteous run into it. At sa Psalm 94 verse 21 to 23, the wicked band together against the righteous and condemn the innocent to death. But the Lord become my fortress and God the rock in whom I take refuge. He will repay them for their sins and destroy for their wickedness, and the Lord our God will destroy them. So minsan, Panginoon, feeling ko unfair, Lord. Yung nasa trabaho namin, Lord, sobrang unfair niya. Pero hindi ikaw ang gaganti dahil ang Lord hindi nakakalimot dyan. Siya ang magtatanggol sa'yo at sa bawat pangangailangan natin, talagang ang tanggulan, ang takbuhan natin ay ang ating Panginoon. So, ngayong umaga, tayo ay magbuburi sa Panginoon. Tayo ay aawit ng mga papuri sa Kanya. Tataas natin ang Kanyang pangalan sa lugar na ito. Matagal na yung nating hindi nakakanta yung kantang ito. So, sana sabayan niyo po tayo at awitan natin ang Panginoon. Oh, the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult
sa financial na pangangailangan, sa kalusugan natin, sa spiritual natin, even sa ating mental health, lahat ng mga bagay na yan kinover ng Panginoon. Diba? Ang authority, ibinigay na sa atin. Kailangan lang talaga nating magtiwala sa salita ng Panginoon. At panindigan natin yung mga sinabi niya sa atin. Amen? Amen. Kung hindi ka pa convinced dyan, aba, dapat ma-convince ka na. Ma-convince ka na na ang Panginoon ay para sa iyo at kayang-kaya ka niyang i-defend. No? The victory is ours dahil sa Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Panginoon, minamahal ka namin. Salamat, Panginoon. Sabi nga sa Psalm 18, O Yahweh, Ikaw ay aking minamahal. Ikaw ang aking kalakasan. Si Yahweh ang aking batong tanggulan. Ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggala. Kay Yahweh ako tumatawag, sa aking mga kamay ako'y inililigtas. Karapat-dapat na purihin si Yahweh. Itaas mo ang iyong kamay, purihin mo ang Panginoon. Ipalakpak mo ang iyong kamay kung gusto mo. Sabihin mo, Hallelujah, Panginoon. You are my strength. You are my rock. You are my fortress, my deliverer. Panginoon, you are everything. Salamat, Panginoon. Hindi ko na kailangan baguhin yung sarili ko dahil bago pa man, minahal mo na ako. At ikaw, Panginoon, ang tunay na nagtatanggol at nagmamahal sa akin. Maraming salamat, Panginoon. Kaya pinupuri ka namin sa oras na ito, Lord God.
salamat sa pagbibigay ng buhay mo sa krus. Maraming salamat. Ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak, pinakamalakas na hallelujah sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! 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 To God be the glory po. Tayo po'y manalangin. Minsan pa, dakilang Ama, pinasasalamatan ka namin. Pinupuri ka namin, dinadakila. Hindi sa pamamaraan ng tao, kundi sa pamamaraan na iniligay niyo po sa amin ang iyong banal na Espiritu, pagtitiwala sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat po na marami sa pagkakataong ito. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan ka namin ng kaluguran, Panginoon, sa aming pagsamba, sa aming pagpupuri. At hindi pa po natatapos aming pagsamba sa aming pakikinig na iyong salita, Panginoon. Ito ay isang napakataas na uri ng pagsamba, ang aming makapiling ka sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat po na marami sa pagkakataong ito sapagkat meron naman po kami pag-aaralan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ingatan niyo po kami ang aming kaisipan. Taniman niyo po kami ng iyong mga salita na hindi nasisirang salita, Panginoon. Bakbakin niyo po sa aming mga kaisipan ang mga naitanim na mga maling katuruan. Tulungan niyo po kaming maintindihan at maunawaan. Buksan niyo po ito, Panginoon. Illuminate us by your Holy Spirit, O Lord. Salamat po na marami. At dalangin namin, may mga kapatid po kami hanggang sa ngayon ay nagluluksa. Patuloy niyo po silang lingapin, Panginoon, ng iyong pagpapalang. I-restore niyo po ang kagalakan, Panginoon, na meron po sila, Panginoon. Aliwin niyo po sila ng iyong mga salita. Aliwin niyo po sila ng iyong mga pangako, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na yakapin niyo po sila ng iyong pagmamahal sa panahon, Panginoon, ng kanilang pagluluksa, Panginoon. At narito po kami, Panginoon, upang sila idalangin sa iyo. At gayon din po, Panginoon, na may sakit at karamdaman, inilalapit po namin sila sa iyo. Ang iyong mga pangako ay totoo, hindi po nagbabago at walang kasiraan. Ito'y patuloy na gumaganap sa sino mang nagtiwala sa iyo. Sa iyong mga latay, kami po ay nagsigaling. Una po sa espiritual, sumusunod po ang aming mga katawan, Panginoon. Salamat po na marami. Ikaw po ang aming tanggulan sa lahat ng aming dinaranasan, Panginoon. Persecution man, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, nag-iingat po sa amin. Binibigyan niyo po kami ng kapayapaan at katatagan, Panginoon. Salamat po sa mga kapatid namin na narito na handang makinig na iyong mga salita. Naway wag po silang lumabas sa lugar na ito na hindi taglay-taglay ang mga biyaya at pagpapala na nagmumula sa iyong mga salita at pinapangako. Salamat po na marami. Dalangin po namin, Panginoon, sa araw pong ito sa aming pakikinig. Masumpungan po nawa pa rin namin ang tunay na kapayapaan, kapahingahan, Panginoon, at kalakasan sa iyong mga salita. Muli sa iyo namin binabalik ang karangalan, papuri, pagdakila sa aming Panginoong Yesus na nangangalaga, tagapangalaga, tagapagligtas, manunubos, umaalalay po sa amin. Purihin ka. Ito po aming hiling at panalangin. Amen and amen. Makaupo na po tayo. Siguro, nandiyan ba yung ating kapatid si Deacon Mau? Deacon Mau, okay lang po ba kumanta muna tayo ng isang kanta na... Kasi may mga dumating tayong kapatiran, di pa natin nakakamusta. At i-welcome din natin yung aking kumpare, si Parin David, kasama yung kanyang sambahay. Kamayan po natin sila. Matagal na po silang nagsabi sa si Pare, hayaan mo, darating ang time siguro, pupunta rin ako dyan. So matagal na panahon nyo, pero ngayon lang natupad, Pare. Salamat sa Panginoon. Hindi ito aksidente. Ito'y niloob ng Panginoon para sa atin magsama-sama sa mga taga-sama. So maybe si Parin David ay may influence yan. So Pare, paggamit ka sa Panginoon para yung influence natin dito sa Saba, magkatuwang-tuwang po tayo.
Okay ba yun, pare? Magkamayan tayo, wina-welcome natin si Pare David. At hindi lang po siya, si Kuya Ruben na ating kasama dati. Patuloy natin sila welcome. Okay. Sige po. Si Kuya Ruben, kinakanta rin ito eh. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Isa pa po, umiikot lahat po tayo. Smile, you look so beautiful. Smile, you look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Ikaw sa Tagalog naman kaya. Ika'y gumaganda. Ngiti. Kahanga-hanga ka. Ngiti na ate, ngiti na kuya. Lahat ay magpasalamat sa Diyos. Ngiti na ate, ngiti na kuya. Lahat ay magpasalamat sa Diyos. Ngiti na ate, ngiti na kuya. Lahat ay magpasalamat sa Diyos. Ngiti na ate, ngiti na kuya. Lahat ay magpasalamat sa Diyos. Lahat ay pagpasalamat sa Pasalamat sa Diyos. Palakpakan natin ang bawat isa. Salamat. Para nakita ko yung mga ngiti nyo, parang lagpas dito sa likuran ah. Siguro na-miss nyo po yung bawat isa. Si Kuya Ruben, na-miss po natin si Kuya Ruben eh. Po ba? Yung kumpare natin, yung kumpare ko, welcome po natin. So, salamat sa Panginoon. Naalala ko si Kuya Ruben, inaawit niya yan eh. Minsan, pagka walang drummer, ako nagdadrum, hindi naman marunong. Naghahalinhinan kami, gitara, bass, depende sa gawain, di ba? Kung ano yung kulang, yun ang pupunuan namin. So, si Kuya Ruben, salamat po sa buhay niya. Isa rin po siya sa akin. Nakakasama ko po siya sa mga gawain. Purihin po ang Panginoon. So, tayo po'y mag-aral sa salita ng Panginoon at I do believe kayo po'y nakahanda sa pakikinig sa salita ng Panginoon. At ang ating pag-aaral, may siguro, estimated natin, siguro 2 years na to, Deacon, 2 years na tayo nag-aaral sa chapter, sa Ephesians mula sa 1 hanggang chapter 6 tayo ngayon. 2 years na tayo nag-aaral. So marami pang hinahalungkat ang Panginoon para tayo ay matuto sa kanyang aral. Series po tayo sa mga baguhan. Nagsiseries po kami. At minsan sila pastor, tumatayo rin mga si Deacon. So pero sa panahong ito, kasi sa Ephesians, ito po yung sulat sa iglesia. Okay, ang tema po natin, ang iglesia ng Diyos na buhay, mula chapter 1 hanggang chapter 6. Ito po yung iglesia ng Diyos na buhay. At ang mga categorize niya, chapter 1, tayo binigyan ng blessings. Puno-puno ng blessing. Blessings and heavenly blessings. Lahat po ng pagpapalang espiritual, kailangan kunin natin. Maybe hindi pa natin na-reach out lahat ng mga blessings, pero inilaan na yon sa atin. Ibinigay na, ibinagsak na sa atin. At sa pamagitan ng chapter 2, tayo ginawang templo ng Diyos na buhay. Di ba, ang pangit dati na, di ba?
Masama tayo, di ba? Pero sa kabutihan ng Panginoon, ginawa niya pa tayong templo. Pangatlo, tayo po ay mystery. Tayo tinago na iglesia. Yung iglesia ng Diyos sa buhay, itinago yan sa kapanahonan ng huling panahon, ay ng mga unang panahon. Sa mga apostol, si Apostle Paul lang nabuksan. Kaya Apostle Paul lang na ito pinag-aaral natin. At chapter 4, unity po tayo. At dito pinapakita yung kung anong karakter meron tayo. Dapat unang-una love. Para magkaisa, dapat may love. Para magkaisa, dapat humble. Meron kayo humility. Hindi tayo matataas ang mga ere ni Jesus Christ. Ikakasal po tayo sa ating Panginoon. Amin po ba? Ang kasal ang mangyayari, wala pa. Pero sa chapter 6, kaya nga doon, naroon po yung mag-asawa. Mahalaga po kasi yung salitang mag-asawa. Kasi ikakasal tayo, prepare ng Panginoon yung inihanda niyang bahay para sa atin. At ngayon, dilagpasan po natin yon. Dahil tayo sa chapter 6 na po tayo, pag-uusap natin ngayon, tayo po ay tinuturing ditong mga kawal. Kasi nandito pa tayo sa lupa. Hindi pa tayo kinakasal. Hindi pa tayo, engaged pa lang tayo, pero wala pang formal na kasalan. Di po ba? Naka-engage pa lang tayo sa Panginoong Hesus. Pas na po yung talagang tayo ligtas na. Nangyari na po yung pagliligtas ng Panginoon. Kailangan na lang po natin ay lumaban. Amen. Tingnan po natin ang ating key verses po natin, pero kapatid, wala po ako dito. Okay. Kung wala po ako, pwede po ba ako makahiram ng mikropono po dyan? Paki-off na lang po ito. Para po pwede akong tumagilid. Para okay naman sa tingin nyo kung nakatagilid ako. No? Okay, sige po. Ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Ito po yung key verse na pag-aaralan natin sa ngayon. So verse 10, dinaanan po natin yun. Pero basahin pa po ulit natin yung pangalawang key verse po na kasama po sa key verses po natin. Sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 3 and 4, ito po ang sabi, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Verse 4. Number 1 po, may pagkitiis. Sino mang kawal na sa pagkakawal ay hindi nakikihalubilo sa mga bagay sa buhay na ito. Bakit kaya? Upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. So meron tayong Panginoong Hesus na itinalaga tayo bilang maging kawal. Tayo po yung mga frontliner. Sabihin niyo po, frontliners. Sino po tinutukoy ng mga frontliners sa chapter 6 po na Ephesians? Mga anak. Sumunod, mga magulang. Sumunod, mga alipin. Sumunod, mga amo. Sino po yung mga anak? Di ba tayo? Maraming mga anak dito. Sana alam natin gamitin ang pagiging kawal bilang maging anak. Pagiging anak. At bilang mga magulang, alam natin kung paano tayo maging tunay na sundalo sa pamumuno sa ating mga anak. At gayon din sa mga pagiging alipin, may mga boss tayo, di ba? Dapat alam natin paanong sumunod. Magpasakop. Pang-apat, kung paano kung tayo'y boss dito, paano naman tayo tumingin sa ating mga nasasakupan na matinot mabuti ang kalooban. Amin po ba? So yun po, kasama po sa context po yun. So sa pag-aaral natin ngayon, ang ating topic ay spiritual warfare. Sabihin niyo po, warfare. Ay ibig po sabihin niya, spiritual na pakikipagdigma. Isang salita po dyan, yung pakikipagdigma, ibig sabihin labanan po yan, na kung tutuusin, talaga ito'y pasukuan dito Matira-matibay po dito. Sa isang labanan, matira-matibay. Isa lang lagi ang nagwawagi. Kaya nahiramen. Now, alam natin na ang Panginoon pinagtagumpay niya na ang lahat ng bagay. Amin po ba? So, kailangan yung warfare na spiritual, alam natin. Maraming hindi nakakaalam ng spiritual warfare. Kasi bakit? Nakikihalubilo sa sinabi sa 2 Timothy. Nakikihalubilo sa mga bagay sa buhay dito sa mundo. Yun po ang impact. Kaya minsan, kahit Kristiyano na, bumabagsak. Nadadaya. So, pag-uusapan po natin, spiritual warfare,
In Ephesians chapter 6, verse 11, ito po'y isang salita, pangalawang part po tayo ngayon, second part na po tayo dito. Yung unang part po, ito po'y paghahanda saan? Ang paghahanda natin, sabi nga doon, katapus-tapusan mga kapatid, magpakalakas kayo sa biyayang mula sa Panginoon. Amen. Nasa Kanya ang kapangyarihan. Ano ibig sabihin nun? Tumingin tayo sa Kanya. Kasi siya mismo, naging anak. Paano siya nakipagdigma bilang isang anak? Sumunod siya at nagpasakop sa kanyang magulang. At siya, sinabi ko po nakaraan, siya rin po na may isa rin siyang naging ama ng pananampalataya. Amen? Naging magulang natin siya sa pananampalataya. Amen po ba? Pangatlo, etong pinakamabigat, naging alipin talaga siya ng lahat. To the point, He gave Himself to us. Siya po ay pinatay. Para ano? Iligtas tayo, pinoprotektahan niya tayo. Amen po ba? At ngayon, amo na po siya. Siya yung pinaka-Lord of Lords. King of Kings. Hindi po siya malupit na Panginoon. Siya ay mabuting Panginoon. Amen po ba? Hindi niya tayo hinahatulang kahit nagkakamali pa rin tayo, kahit Kristiyano na tayo. Amen? Pero hinahayaan niya tayo makalapit, bumalik sa Kanya. Kaya ang encouragement dito, first part na sinasabi, tumingin tayo sa Panginoon. Verse 10. Ang paghahanda, doon ka tumingin, hindi ka dapat titingin kung saan-saan. Kasi makakaharap mo ang kaaway. Kailangan doon ka kumuha ng lakas sa Panginoon. Hindi ba pagkatapos mo doon sa general, alam ba, sa panahon natin, pag nandun ka sa kampo ng general, di po ba maglalagay siya ng advice sa'yo? Pag doon ka na ang isip mo nakatuon doon, mananalo ka. Amen. Kaya pag tumingin tayo sa Panginoon, magtatagumpay po tayo sa lahat ng hamon ng buhay dito sa mundo. Amen po ba? Tingnan po natin. In verse 11:8 at verse 11b, may dalawa pong under po yun. Pero doon muna tayo sa verse 11a. Yung isang, may English po ba tayo niya kapatid? May nailagay po ba? Okay. Ang sabi po dito, put on the whole armor of God. Ito na po yung kasabik-sabik na pag-aaral. Yung pagsusuot. Etong mga naunang verses, ito'y pagsasalarawan na dapat maging ganun tayo. Pero kaya nga may part 1, hindi natin kaya maging anak na matuwid o tama. Hindi natin kaya maging magulang na maganda at mabuti sa ating mga anak. Hindi natin kaya maging alipin ng ating mga amo na mabuti, na gaya na sa Panginoon, kung wala ang Panginoon na titingnan natin. Ang pagsusot, nilagay ng Panginoon ng righteousness natin eh. Yung righteousness niya, iniligay niya sa atin. Sorry po. Yung po yung totoo. Inilagay niya yung righteousness niya sa atin, bagamat tayo hindi righteous sa kanyang paningin. Di po ba? At kung tayo naging boss na rito sa lupang ito, meron tayong mga nasa sakupan, dapat maging mabuti tayong amo. Huwag tayong magbabanta sa ating pag-aaral. Diba? Pinag-aralan natin mga nakaraan po yan. At sabi niya, put on, isuot talaga, the whole armor of God. That ang ibig sabihin niya, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Tingnan po natin, una, isang point po na riyan, yung magbihis ng buong kasuotan o gaya. Ano ibig sabihin doon? Dapat, kung titingin tayo kay Jesus Christ, dapat kumpleto pagtingin natin. Kasi perpekto yung ating susundan. Huwag tayong lilihis kung anong ginawa niya. Kasi siya yung great pattern ng life bilang isang Kristiyano. Huwag niyong gayahin, mga anak ko, sinasabi ko rin to sa mga anak ko, huwag niyong gayahin si Papa, may mga kapalpakan ako. Kahit nung hindi pa ako Kristiyano, lalo, marami akong kapalpakan. Huwag niyo akong gagayahin. Kahit Kristiyano ako, may pagkukulang pa rin ako. Kahit pastor ako, meron pa rin akong failures. Kaya tignan niyo ang ating Panginoon. Kasi pag sa akin, hindi kayo maglilingkod. Pag sa pastor tayo tumingin, hindi kayo maglilingkod. Hindi tayo magtatagumpay. Hindi tayo makatatagal sa laban. At sabi rito, sabi niya dito, magbihis kayo ng buong kagaya. Pag sinabing buo, kompleto. Huwag tayo mag-iiwan ng kasangkapan na ibinigay ng Panginoon na hindi natin gagamitin. Pag sinabing pagsusuot, ito'y paggamit.
put it into action. Ano po yun? Pag alam natin salita ng Panginoon, i-put nyo kagad in practice. I-practice kagad natin. Kasi pag di natin pinapractice, mahuhulog tayo sa pagkakamali. Makikinig tayo sa ibang aral. Yun na ipapractice natin. Kaya hindi dapat sa iba tayo tumitingin sa Panginoon, yung aral ng Panginoon. Amin po ba? Pangalawa, verse 11b, dalawa po yung hinati ko po yan. Upang magsitibay, sabi niya, upang magsitibay o makatagal. Pag sinabi magsitibay, ito yung pagkatapos ng labanan, tayo ka pa rin. Meron kasing patapos na yung labanan, sugat-sugat ka na, hindi ka na makatayo. Di po ba? Makinig kayo, eto, minsan, tumitingin tayo sa mga boksingero, di ba? May mga boksingero, yung lantutay na. Tapos na ngayon laban, lantutay naman. Di ba? Pero hindi yun ang disenyo ng Panginoon sa atin bilang isang Kristiyano. Tamaan ka minsan, hindi ka na makakaulit, sasabihin mo sa kalaban mo. Kasi nagte-train ka eh. Di ba? Alam mo kung sino kakalabanin mo eh. Kung saan siya magaling eh. Di ba? Hindi ka na makatatama. Doon mo ako tinitira lagi ah. Di ba? Parang ganon, di ba? Hindi ka na makakaulit. O many times, marami tayong tama sa kaaway. Kaya minsan, hindi tayo nakatayo pagkatapos ng labanan. Kailangan sa labanang ito, spiritual warfare. Kaya ito spiritual eh. Minsan nakikipaglaban tayo sa laman eh. Alam niyo po yung laman? Emotion. Isa kasama po yung emotion. Pag nasaktan tayo, babawi tayo. Po ba? Hello? Hindi tayo makakatayo niyan. Pinaglalaban kasi natin yung nangyayari po dito. Ipaglaban natin yung spiritual na sa atin. Can I hear amen? At ang sabi po dito, magsitibay o magsitagal. Verse 11b kapatid. Patingin po natin yan. Dalawa po kasi yan. Yung points po natin yan. Ayan. Laban sa mga lalang ng, yung verse po natin. Verse 11. Pakibalik po kapatid. Sorry po. Okay. Una, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos. Kailangan kompleto. Upang kayo'y magsitibay. Sa isang salita, sa translation po na binasa natin kanina, sa King James Version, ito po'y nakatindig. Pag sinabi nakatindig, hindi nakaporma kalaban. Ang purpose ng Diyos, hindi makaporma ang kalaban sa buhay ng mga Kristiyano. Hindi maka-points. Hindi siya maka-adbintahe. Kumbaga, wala siyang adbintahe. O wala siyang stronghold sa atin. Kaya nahiramen. Pag sinabing stronghold, meron siyang hawak-hawak sa iyo na pinaglalaroan ka. Hello. Ibig sabihin, kasi pag pinaglalaroan, kalulupay-pay ka doon. Doon kanya paghihinain. Kaya nga ginamit po dyan yung salitang mangagbihis kayo. Ibig sabihin, tumingin kayo kay Jesus Christ. Ibihis nyo kung anong ibinihis si Jesus Christ nung siya'y nabuhay sa mundo. Nung siya ay lumaban dito ng espiritual na labanan. Tingnan nyo po, even yung mga tumutuligsa sa kanya, nilabanan niya ba? Nilabanan niya ba? Ang gobyerno, nilabanan niya ba? Yung nagsalita sa kanya na masasakit. Kahit sabihan siya na, ikaw'y si Beelzebub. Nilabanan niya ba yon? Ang sabi niya, hindi mananatili ang kaharian kung nag-aaway ang isang kaharian. Di po ba? Hindi paglaban yon, ito'y protection para sa lahat. Kaya nahihiramin. Ang Panginoon hindi nakipagdigma. Kaya doon tayo tumingin sa Kanya, hindi siya nakipagdigma sa laman at dugo. Hinagupit siya, hindi siya nanuntok. Hello? Huhulihin pa lang siya, nandiyan na siya, nakaganyan lang. Tumingin tayo sa Kanya. Kasi tingnan nyo, kala nila mahina si Jesus Christ. Ang kahinaan, nakikita kasi, parang yung katawan mo napaparusahan, nabubuli, mahina ka, nabubuli ka eh. Diba? Hindi katunayan po yun.
Ang katunayan po kung paano may pakita ang kapangyarihan by the character. Amen. Spiritual warfare. Amen po ba? Para nakatayo ka pa rin. Si Jesus Christ namatay, pero nakatayo at nakatindig yung divine attributes and divine moral attributes po niya. Napakaganda't tignan ng ating Panginoon na gagayahin po natin. Upang makatatag tayo. Yung pagsusuot, pumunta tayo sa Kanya. Gusto mong kunin, Panginoon, gusto kong kunin. Yung meron ka, Panginoon. Yung kaligtasan, meron ka na eh. Pero ibinigay niya na lahat para magtagumpay tayo. Kailangan lang natin tumingin lagi sa Kanya. Huwag tayong magko-compare sa iba-ibang tao. Huwag tayong titingin sa iba-ibang tao. Yun ang pinaka-ano. Kaya kasi sinasabi na po sa Paul, makipagtiis ka, may tiisin tayo. O, tingnan po natin. Pangatlo. At ang sabi niya po dyan, laban, saan? Sa mga lalang ng dyablo. Ito ang pupuntahan muna natin. Saka na yung mga nauna. Yung magbihis tayo, papunta po tayo dyan. At yung makatayo tayo, siguro marami sa ating luhaan, bagsak. Po ba ilan sa atin, hirap sa ating mga ginagawa. Pero kasi, bakit ang problema, ito nandito. May kalaban tayo. May kalaban. Kaya tayo hindi matibay. Susunod, pag-usapan natin yan. Kasi marami o ilan sa atin na hindi tayo nagpapatuloy bilang isang Kristiyanong totoo. Noong unan, di ba, naunang nakilala mo ang Panginoon. Ako, naranasan ko dati, makita lang ako ng isang kurtina, naku, lumulod na ako niyan. Walang sandali na hindi ako nakikipag-ugnayan sa pananalangin sa Panginoon. Tapos, laging basa ng Bible. Yung baby Christian ako, yun ang ginagawa ko. Gumagawa ako ng outline kahit di naman ako preacher. Opo, totoo po yun. Gumagawa ako ng Panginoon, ito, maganda to ah. Nagno-note ako ng sarili ko. Kaya yung dating Bible ko yung yan din po yata, ganyan din po yata yun eh. Kumapal ng husto yun. Dati di ba manipis yan? Gamit na gamit sa akin yan, naging ganyan kakapal. Kabubuklat. At ang daming mga highlight po nun. At maraming, parang nagkaroon ako ng komentary din nun eh, sa Bible ko. Parang nagkaroon ng Bible commentary ako sa sarili ko. Nagko-comment ako doon sinabi sa isang book. Nagre-research po ako sa sarili ko. Wala pang internet nun, wala pang nun. Sarili po yung Bible lang mismo ang inaano ko, binubuksan ko. Wala akong guidelines. Tinutulungan ako ng Panginoon. Ganun yung una. Diba? Pero bakit ngayon, ano na kaya? Diba? Ganun dapat. Alam natin kung gaano tayo kainit sa Panginoon. Amin po ba? Tingnan po natin dito, laban sa mga lalang ng dyablo, yaan ang gusto kong pag-usapan sa umaga pong ito. Yung paglaban sa mga lalang ng dyablo, kailangan po, ang dyablo ay alam natin ang kalaban. Una, alam natin yung ating kapatid. Kung sino ang ating una sa lahat, alam dapat natin ang kalaban at ang kanyang pamamaraan. Paano tayo tatayo? Paano tayo hindi masasaktan? Yan po. Alam dapat natin kung sino kalaban at alam natin kung ano ang kanyang pamamaraan. Isang salita po dyan, devices. Kasi pag wala kang alam niyo po ba, dinitalye ng Biblia kung anong pamamaraan ang meron si Satan na pag-uusapan natin. At may details patungkol sa kanya kung saan siya nagmula. Ididetalye ngayon, mahaba itong pag-uusap na ito, kaya verse 11, mahaba po ito. Brother EJ, ang haba po niya, nakita ng kapatid natin yan, tsaka ni Enoch. Kasi bakit? Kailangan alam natin yung mga devices. Know our enemy and his devices. Lahat yung kanyang mga silo, pamamaraan, tactics. Pag sinabing tactics, yung mga technique. Yung hindi mo mahahalata na iyong pala ay sa dyablo. Kahit napakanipis lang, kala mo, wala lang. Hindi mo namamalayan, nasisilo ka na doon. Pumapasok ka na sa mga daya niya.
Yun ang pag-aaralan natin. Una, ang Diablo o ay si Satanas ay una, kasi siyempre kalaban natin, dapat alam natin. Si Diablo ay totoo. Hindi po siya kwento lang. Hindi po siya parang dumaan lang sa mind ng tao. Ito'y totoo. Siya po'y nag-i-exist. Siya po'y umiiral noon at ngayon. Una, bakit ko sinabing totoo siya? Dahil sino naniniwala sa Bible? Lahat tayo, di ba, Kristiyano naniniwala sa Bible, di ba? So, in Scripture, ito'y makapagtutuwid sa atin, makapagtatama sa atin, magkokorek sa atin. Una, siya'y nakausap mismo ng Panginoong Yesus. Saan siya nakausap? Si Jesus Christ, nung tinukso ng Diablo, nakausap niya, nakipag-conversation pa sa kanya. Chapter 4, verse 1 to 11, hindi ko na po babasahin, pero alam na alam niyo po yan. Tinukso si Jesus Christ, di ba? After 40 years niya nag-ayuno si Jesus Christ. Dinala siya ng Diablo para tuksohin, di ba? Kinausap siya, di ba? So, meron talagang nagpag-uusap, conversation na nangyari. So, ibig sabihin, mean to say, yung kalaban ni Jesus Christ na si Satanas, nakakausap. Sa atin natin nakakausap, di ba? Kasi baka baka magulat tayo eh, di ba? Pero salamat sa Panginoon dahil ang Panginoon na tinapos na siya. Di ba? Now, tingnan po natin. Pangalawa, binabanggit din ito ni Jesus Christ. Although na-encounter niya nung una na bago siya mag-ministry, 40 days po siyang nag-fasting po siya. Bago siya nagsimula ng ministry niya, yun muna ginawa niya. So, ang nangyari po, habang nagtuturo po siya, may 3 senaryo siyang binanggit patungkol kay... Kaya sinasabi na ito sa mga tinuturuan niya para maintindihan nila na meron talagang kalaban na Diablo. Tingnan po natin John chapter 12 verse 31, ito po'y totoo, at saka chapter 14 verse 30, at chapter 16 verse 11 ng John. Ito po ang sabi. Ngayon ang paghatol sa sanlibutang ito, ngayon ang prinsipe ng sanlibutang ito ay palalayasin. So, tinutukoy niya na rito kung sinong kalaban. Ang sabi naman po sa John chapter 14 verse 30, sabi niya po dito, hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagkat dumarating ang prinsipe ng sanlibutang ito at siya'y walang anuman sa akin. Tingnan niyo si Jesus Christ, hindi siya, hindi niya hinahanap yung kalaban. Pero sinasabi niya na ito ang katatayuan niya. Wala siyang sa akin, wala siyang anuman sa akin, wala siyang pakialam. Diba? Ang kalaban natin, walang pakialam sa atin niya, pero dapat pag sumugod dyan, makinig kayo mabuti, dapat nakatayo tayo. Pangatlo, John chapter 16 verse 12, ito po ang sabi niya, binabanggit ni Jesus Christ, 3 lang po itong nilagay po natin. Tungkol sa paghatol, sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan ito ay hinatulan na. So, ibig sabihin, yung kalaban nyo, nagtagumpay na tayo. Bakit? Dahil sa akin, hinatulan ko na siya ng aking kamatayan. Amin po ba? So, makinig kayo mabuti, talagang merong kalaban. Pangatlo, nabanggit rin siya ni Apostol Pablo. In 1 Corinthians chapter 7 verse 5, tingnan po natin, hindi ko na babasahin yung sumunod na verse na isa. Patunay lang po ito na merong sinasabi patungkol sa Diablo na siya'y totoo. Huwag magpigil ang isa't isa maliban kung pagkasunduan ng ilang panahon upang kayo'y malagi sa pananalangin at muli kayo magsama, baka kayo'y tuksuhin. Nino? Satanas, may Diablo, may Satanas, isa po yan. Dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil, ito'y patungkol sa mag-asawa. Kailangan manalangin kasi pag hindi ka nanalangin, baka matukso kayo sa isip nyo. Bago kayo magsama. Pinagkakasunduan po yun. So, hindi ko na po i-collaborate po yun. Tingnan po natin, sa pang-apat, nabanggit din po ito ni Apostol Pedro. 1 Peter chapter 5 verse 4, sorry po, yun po. 1 Peter 5 verse 4, nabanggit din ito ni Apostol Pedro. Yung kalaban natin. Tingnan po natin. Tayo'y maging mapagpigil, may dapat tayong gagawin. Pagsusot po yan. Kayo maging mapagpuyat ang inyong kalaban na Diablo. O, Diablo.
The diablo naggaya ng, pakibasa nga po, ano daw po gaya niya? Gumagala. Ay no? Gumagala. Pag sinabing gumagala, may hinahanap siya. Gumagala na humahanap ng masisila niya. So, hindi natin matiyak kung siya ngayon kasi minsan napakanipis, hindi mo siya maano na parang devices ni Satan eh. So siya, ba't sinasabi na totoo siya? Humahanap siya ng masisila. Kahit Kristiyano, gagawa niya ng paraan para mahulog. Para hindi maging yung purpose sa kanya, hindi ka pakikinabang. Kasi ang trabaho niya talagang ibagsak ang mga nilikha ng Diyos. Kalaban talaga ng mortal ng Diyos yan eh. Kaya siya gumagawa ng paraan. Kasama tayo sa nilikha ng Panginoon, di ba? Amen? At ang sabi niya po dyan, gumagala para siyang leon na umaatungal o umuungal. Gumaganon, di ba? Pero wala nang ipin yun. Wala nang kamandag yung sa atin dapat. Pero bakit tayo tinatamaan? Kasi nga hindi natin pansin, hindi natin punado kung gaano siya katindi ang mga devices niya. At isa sa larawan sa mga susunod pa natin pag-uusap, kung ano talaga na nakadetalye sa buhay niya. So, panglima, kaya siya totoo, nabanggit rin siya ni Apostol Santiago. In James 4, chapter 7, madalas ko po itong sabihin sa pulpitong ito, na lagi kong binabanggit, minsan baka nagkakamali pa ako ng ano, pero ito, submit yourself, sinasabi ko lagi, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo saan? Sa diablo. Ibig sabihin, wag natin tanggapin siya. Wag natin siya intindihin. So, binanggit ito ni James para maintindihan natin na meron talagang diablo. At may Satanas. Si Satanas nga, sabi, di ba, nanginginig pa eh. May pananampalataya, pero nanginginig pa yan. Di ba? Anong mali sa kanya? Siya ay sinungaling. Siya po talaga ay, pagsamba niya nga, nanginginig pa eh. Di ba? Kaya madadaya tayo, kala natin sumasamba, totoo na, hindi pa pala. Madadaya tayo. Di ba? Napapasok ang church ng ganyan. Amin po ba? Puro worship na lang, wala nang word of God. Di ba? Kala natin, okay naman, worship naman yan eh. Hindi, true worship, eto. Pag nakita mo to, dito ka magsisimula ng pagsamba sa Diyos. May encounter mo ang Panginoon. Amen? Kaya sabi niya po dyan, pasakop tayo sa Diyos. Ibig sabihin, tignan natin yung Panginoon. Mag-submit tayo sa Kanya. Sa Kanya lamang tayo tumingin. Amen? Pag nag-submit tayo sa Kanya and resist the devil, sabi sa English, submit yourself unto God and resist the devil and He will flee from you. Tataka siya kasi bakit? Wala siyang hold sa atin eh. Hello? Wala siyang napangahawakan sa atin eh. Di ba? Pagka may kahinaan tayo, di ba? Nagkasala ka na naman. Ganyan ang diablo. Pag pinaintulutan mo yun, di ba? Anong mangyayari sa'yo? Hindi na ako magsisimba. Di ba? Ikaw talo. Di ba? Nadaya ka ng mga bulong. Di ba? Sasabihin pa ng mo, kaibigan mo, parang mali yata yan. Naku po, nakakahiya. Talagang tayo, nandun tayo sa pagkakamali. Kaya nga, ang turo ng Panginoon, tumingin tayo sa Kanya para mataman natin, masundan ang mabuting layunin na nilagay ng Panginoon sa atin ng may mabuting pamumuhay bilang isang Kristiyano. At kawal mismo ni Kristo. Amen po ba? Tingnan po natin. Now, tingnan po natin. Ito'y, hindi ko alam kung babasahin ko ito kasi mahaba po ito. Ang pinagmulan o background ng diablo, kasi kailangan alam mo yung kalaban. At sumunod po, dapat alam natin yung mga devices. Susunod pag-aaral natin mga devices naman. So ngayon, pag-aaral, dahil ito'y paghahanda, dapat alam natin yung kalaban. Ang pinagmulan niya o background ng diablo. In Isaiah chapter 14, verse 12 to 17. Sige, basahin po natin. Ano't nahulog ka mula sa langit, galing siya sa langit, o tala ng umaga, wow. Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Sino dinaya niya? Mga bansa, ano? Ano? Tuloy po natin, verse 13. Susunod, pag-uusapan po natin yan. Kaya hindi lang kaya pag nagpasakop, di ba, may bansa nakasasakop tayo, Pilipinas, di ba? Pag natangay ka ng mga namumuno dyan, wala na.
Huwag tayo papatangay. Kasi sakop ng ano yan eh. Sakop ng ano yan eh, ng pamumuno niya. Gusto niya talagang kasukupin yan. Maganda sana kung meron tayong mga pinuno na mga Kristiyano. Diba? O, sabi niya po ito, at sabi mo sa iyong sarili, ito po problema. Ako'y sasampa sa langit, ako'y itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluang bahagi ng hilagaan. Verse 14. So nagmataas niya po dito na wala akong Diyos kundi ako magiging Diyos. Uupo ako dito, uupo ako sa taas, sa bundok. Ako ang magiging Diyos. Yun yung origination, yung origin niya. Ang sabi niya, ako'y sasampa sa itaas, makakaitaasan ng mga alapap, ako'y maging gaya ng maging kagaya siya ng Diyos na manlilika, siya'y kinreate lang. Hello? Kinreate siya ng Creator, magagaya niya ba yung Creator? Hindi. Diba? Dapat ang magaya niya yung karakter, pero hindi niya kayang gayahin eh. Hello? Pero sa ating mga Kristiyano, ipinagkalaob na po pwede nating gayahin ng Panginoon. Amen. Ang karakter na meron siya, in-impart niya sa atin. Sabi po sa Peter, di ba? Yung divine nature niya, ibinigay niya sa atin. Amen po ba? At ang sabi niya po dito, verse 15 po. Gayon may, mabababa ka sa Sheol. Nako, ano yung itatapon po ito? Di po ba? Sabi niya, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. O, doon siya tinalaga. Sabi niya po, verse 16. So, yun po yun. Ano po ito? Si Lucifer po ito. Siyang nakakakita sa iyo ay magsisititig sa iyo, kanilang mamasdang ka na mga sasabi, ito baga ang lalaki na nagpayanig ng lupa. Na magpauga ng mga kaharian. Totoo po yun kasi na-shake niya po yan eh. Kasi bakit? Sa mga devices niya. Sa mga panloloko niya. Kaya nga yung creation ni Lord, sinira niya eh. Di ba? Pati yung nilikha ng Panginoon na yung si Adan, di ba? Sinira niya yung relasyon sa Diyos eh. Di po ba? Kasi gusto niya talaga sirain yung ginawa ng Diyos. Kalaban siya eh. Dapat alam natin ang kalaban natin. At sinabi ko nung nakaraan, si Jesus Christ, sabi ni Eliza kasi sa akin, dapat na ipaliwanag mo yung ano kasi parang baka isipin ng mga kapatid natin na hindi perpekto si Jesus Christ. Ang perpekto si Lucifer. Totoo po yun. Sabi ko, anak, naipaliwanag ko ng konti, pero baka sa susunod, may paliwanag natin. Sa kagandahan, talagang ubod ng ganda talaga tignan si Lucifer. Si Jesus Christ, hindi mo siya makikitaan ng kagandahan ng panlabas. Kasi anong kagandahan meron siya? Ang kagandahan niya yung karakter sa loob. Yun yung perfect. At yung glory na hindi may salarawan ay yung karakter. Now, ngayon, pag umakyat tayo sa langit, alimbawa, dumating ang time, mamatay tayo. Huwag muna ngayon. Baka makita kagad natin. Pero gusto po ba makita natin, Panginoon? Pumunta tayo sa Kanya. Isa lang ang paraan. Diba? Mawalay tayo sa buhay dito. Pero ito, sasabihin ko po sa inyo, ang kaluwalhatian ng Panginoon, makikita yung glory ng Ama, nababalot ng ningning sa Kanya. Bago yung kaningningan yon, makita muna ang kaningningan ng karakter sa atin. Amen. Pag nakita natin yung buong karakter ni Jesus Christ, yung attributes ng kanyang, yung moral attributes niya, na ipamahagi niya yon. Kaya nung umupo siya sa luklukan ng Ama, ano po nangyari? Buong kaningningan ang tinanggap niya. Amen. Before the glory, dapat merong karakter. Amen. At tingnan po natin, kasi dito po nakasaad yung sa Ezekiel 28 verse 11 to 29, wag na po natin basahin yan. So, diyan po pinakita kung gaano kaganda inote nyo na lang po yan, pag-aralan nyo po yan. Ezekiel chapter 28 verse 11 to 19. Ngayon, ito po, pag-usapan po natin yung mga titulo niya para gusto kong mapabilis po tayo. O titulo, pag sinabing titulo, siya mismo yon. Halimbawa, pagka nagbanggit ka ng pangalan ng tao, halimbawa, kasi ako, sa Sabat, yung tawag nila, sinong Lito? Litong Negro. O, alam na nila yon. Diba? Halimbawa, dahil may mga kapangalan ako eh. Diba? Mayroon sinasabi, Litong Ipis. O, doon, sa kabila.
Di ba? Ano yung kataga? Ibig sabihin, yun siya, meron siya. Si Satanas o si Diablo, merong kataga sa kanya na talagang karakter niya ay iyon. Okay? Una, hindi po karakter. Ang una, ang titulo sa kanya, siya ay the anointed cherub. Kapatid. Okay. Siya ay anointed cherub. Yan, Ezekiel 28:14. Pangalawa, prince of this world. I-note nyo po yan kung may Bible po kayo. The anointed cherub, prince of this world. Pangatlo po, prince of the power of the earth, the air po yan, kulang lang po yan. God of these ages, yan po yung mga verses na nakalagay po dyan. So, dapat alam natin kung saan siya nagmamanifest o saan siya lumalabas. So, ipinapakita dito, eto, pag-usapan natin sa mga dulo po yan. God of these ages, ibig sabihin sa mga lahat ng tao. Prince of demons, yan po yung mga verses. Sumunod pa po kapatid, bilisan po natin. Okay. Pang-anim, ito po yung Satan na ginagamit. Ito po yung ginamit sa 52 times. Ito yung ginagamit lagi. Madalas gamitin po ito sa Bible. Yung Satan na ginagamit po ay, biruin mo, ang daing beses na ginamit ang kanyang pangalan, na ang ibig sabihin ay, pakibasa po natin, adversary. Pag sinabing adversary, ito'y katunggali. Ito'y kalaban, kaaway. Kaya pag binanggit ang Satan, kalaban na kaagad ng liwanag yan, kalaban na kaagad ng Diyos yan. Pag sinabing adversary, ngayon, tayo Kristiyano, meron tayong adversary. Sino? Si Satan. Ang kalaban natin ay si Satanas. So, sumunod po dyan, yan po yan sa Revelation chapter 12, verse 9. Ito po yung Satan. Basahin po natin yung verse po niya. Yan lang po ibabasahin natin. Ilundagan na po natin yung iba. So, Revelation chapter 12, verse 9. Okay. Ang gamit, ano po yan, sabi niya. At inihagis ang malaking dragon. Sino kaya yan? At ang matandang ahas, kasi di ba, ihuhulog siya sa Sheol, sabi po dun sa binasa natin kanina, di ba? Iuhulog siya. Yan na po yung mangyayari sa Revelation po yan. At tinatawag na Diablo at Satanas. Isa po siya. Isa lang po kalaban natin, pero marami siyang anyo. Di po ba? Nag-anyo po siya na matandang sa Old Testament. Sino yon? Dinaya niya, si Eva. Di po ba? So, pinapakita po doon. At ang sabi niya po dito, ang dumaya saan daw po? Buong sanlibutan. Siya inihagi sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Nasaan daw po? Sa lupa. So, di ba pa? Totoo talaga. Mayroon siyang dadayain. At ang ano nito, mandaraya siya sa lahat. Pati yung kanya, dadayain niya. Lulukuhin niya. Ganyan katuso yung kalaban na ito. Pangpito, okay, devil. Ay, nagkabaliktad po yata, kapatid, no? Okay. Pangpito, devil. Yung gamit na devil sa Bible, ito'y ginamit ng 35 beses. At ang ibig sabihin po niya ay ano daw po? Okay, slanderer. Pag sinabi slanderer, sisirain niya talaga. Mapanirampuri yan. Yung Diyos na kilala natin, sisirain niya. Totoo ba yan, Diyos? Tingnan mo, niloloko ka ng Diyos mo. Diba? Mapanirampuri yan, ang sisirain niya yung Diyos. Hindi ba't ang ginamit niya dyan kay Eva? Ano sabi niya? Totoo ba? Totoo ba? Sinabi sa iyo yan? Na huwag kang hihipo? Bakit ka ba't hihipo? Hindi naman. Diba? Sinabi ng Panginoon, huwag kakain. Sinama niya na, hihipo na. Subukan mong hipuin. Parang ganun ibig niya sabihin ni Satan. Napakanipis lang. Kaya nadaya. Amin po ba? Samantalang wala pang kasalanan nun. Yung conscious niya nun, malinis. Ni Eva. Diba? Pero bakit napasok? Napakanipis. Sabi ba talaga na huwag kang makahipon man lamang? Diba?
Di po ba? O ano ibig sabihin nun? Dadayain ka sa konting bagay na hindi mo masyado mapupuna o mapapansin. So, yan po yun, devil. So, yun po sinasabing. Pangwalo, siya po ay sinasabing roaring lion na binasa natin kanina. Siya ay umaali-aligid, naghahanap na masisila. 1 Peter 5:8. Pangsyam, the evil one in 1 John chapter 2 verse 13, Nashbi. Pangsampo, Abaddon, sinasabi po yan sa Revelation 9 verse 11, o yung Apollyon, pangalan niya po yan. At yung pang-11 po, yung pong tempter. Yung pang-11 ay manunukso. Tempter, manunukso po siya. Lahat po yan, tutuksuhin niya, dadayain niya. May pag-usap muna yan kasi madaya ka. At maraming ginagamit pong devices siya para makausap niya yung mga lingkod ng Diyos o tayong mga Kristiyano. Accuser. Akusahan niya yung mga Kristiyano. Siya yung great accuser. Diba? Sa harapan ng luklukan ng Diyos, naandun po siya. Inuusig niya yung mga ano. O, tingnan mo yung mga ano mo. Diba? Nung namatay si Jesus Christ, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, pinalayas niya siya doon. Kasi bakit? Naganap na ang pagtutubos ko. Hindi mo na kaya silang i-accuse. Kasi binayaran ko na ng aking buhay at ng dugo ang mga taong yan. Amen po ba? So anong dapat natin gawin? Tumingin tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Now, ito po, panghuli po ito, hindi ko na po ilalahat po, pero marami pa po ito matitira. Ang kalikasan niya, ito, kalikasan niya, kailangan alam natin, kasi pag hindi natin po alam kung anong kalikasan niya, yung na talaga siya, madadaya tayo. Anong kalikasan niya? Tingnan po natin. Una, siya ay mamamatay. At siya ay sinungaling. Kaya kailangan, pag may na-encounter po tayo, alam natin kung nagsisinungaling o hindi, ito gamitin natin. Mabubuko siya. Hello? Kahit yung aral niya, mabubuko siya kung mali ang context niya. Hello? Hello? Kasi liar yan eh. Murderer po yan. Si Satan o devil. Ano po sabi sa John chapter 8 verse 44? Tingnan po natin. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama, ang ibig niyong gawin, siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi mananatili sa katotohanan. Bakit di katotohanan? Sinungaling eh. Di po ba? Sapagkat walang katotohanan sa kanya, sapagkat nagsasalita siya ng kasinungalingan at nagsasalita siya ng saganang kanya. Kung ano siya, natural na sa kanya, yung kalikasan niya na yun eh. Natural niya sa kanya. Mamamatay tao siya, sinungaling siya. Di ba? Dapat alam natin yun. Kaya yung devices niya, maintindihan na natin eh. Hindi, sabi ng Bible, hindi, hawakan ko salita ng Panginoon. Hindi naman masyadong hiwalay Almost truth lang Almost truth na yan, pwede na yan. Mali po yung almost truth. Dapat absolute truth. Sinasabi ko lagi sa inyo. Kasi, parang tama naman si doon na ako pupunta. Patay na. Di po ba? Paano? Wala tayong alam sa Bible. Pero pag alam mo ang salita ng Panginoon, kahit pasikot-sikutin ka ng dyablo, kaya mo ipagtanggol ang salita ng Panginoon. Hawak-hawak mo eh. Amen? At ang sabi niya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Pinagmulan po siya. So, yun po yung sinasabi niya po yung kalikasan niya. Pangalawa, author of sin. Siya po yung pinagmulan ng kasalanan. Nandaya po siya, di po ba? Sa kanya nagmula ang kasalanan. So, kaya nga tayo nahawa sa kasalanan ni Adan eh. Kasi siya yung nagkasalang una. Hindi naman si Adan at Eva nagkasala eh. Siya mismo nagkasala nung paglikha sa kanya. Matapos nun, nagmataas na siya. Nasumpungan siya ng kasalanang lihim na nahayag sa Panginoon. Kasi tatayo ako sa ganito, di ba? Lalayo ako sa Diyos, maging kataas-taasan ako gaya ng kataas-taasan. Maging banal ako na wala ang Diyos. Di ba? Siya yung nagsimula. Bakit sa kanya nagsimula? Siya kasi yung author.
Amen? Sa kanya nagmula, kaya nagkasala si Eva at saka si Adan. So yun po yan, John chapter 3 verse 8 po, basahin po natin. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Sapagkat, pakibasa po natin, sabay-sabay tayo, go. Sapagkat, buhat pa ng pasimula ay nagkasala ang dyablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Meron pala tayong kakayahang wasakin yung gawa ng dyablo. Huwag natin siyang gayahin na makasalanan. Hello? Kasi author yan eh. Di po ba? Kaya dapat alam natin yung kalaban natin. Ang i-imitate talaga natin si Jesus Christ. Kaya tayo bumabagsak minsan, makinig kayo mabuti. Ginagaya natin si pare, si mare. Ginagaya natin kahit Kristiyano na, ginagaya pa natin. Eh kung mali, ginagaya pa rin natin. Yun ang pinakamahirap eh. Kristiyano na gagaya. Hindi, Kristiyano naman yan. Pwede naman natin gayahin yan. Mali. Kung si Kristo ginagaya niya, gayahin natin. Hello? Kasi magkakamali po na naman tayo. O ano sasabihin natin? Eh si ano nga, si kapatid nga eh. Ganun ang ginawa eh. Ganun na rin gagawin ko. Wala na, patay na. Ang tanong, ginawa ba ni Jesus Christ yan? Dapat kung ginawa ng Panginoon, gayahin natin. Walang pinakamagandang pattern si Jesus Christ. Kasi ang purpose natin, ang buhay natin, yung pinorpose, gayahin natin si Jesus Christ. Kasi bago siya naging general, naging muna siyang alipin. Naging alipin muna siya. Sumunod po siya sa lahat. Nagpasakop siya sa lahat. Bagamat sakop niya ang lahat. He is a creator, pero nagpasakop siya doon sa nilikha niya. Sumunod sa batas na pinatutupad. Kahit mali nga ang batas, pinatutupad, sumunod pa rin siya. Alam nyo, kanina, kaya ako sa awitan kanina, parang pinupuri ko talaga ang Panginoon eh. Binasa ng kapatid natin kanina. Dito po ako matapos, kasi may communion pa tayo, Pastor. Kanina, naalala ko lang yung nangyari sa amin kahapon. In Proverbs chapter 18, verse 10, sabi doon kapatid, di ba? Sinabi ng kapatid natin, di ba? He is a strong tower. The righteous run into it and they are safe. Amen. Kung tumakbo ka, ako, nung nabalitaan ko yung nangyari sa anak ko, si Ezekiel, kita niyo anak ko dyan? Nawala ah. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Naiiyak ako, nagulat kami nung gabi. Patotoo lang po ito. Patotoo lang po ito sa inyo bilang pagkatapos po. Kasi umawit tayo kanina, sabi ko, Lord, ikaw naman talaga tanggulang ko. Eh kagabi, naalala ko, noon natataranta na silang lahat, kasi anak ko, nabugbog yan eh. Natataranta silang lahat. Ako, ang ginawa ko, pray. Takbo ako sa Panginoon. Hindi ko tatakbo sa pamilya ko para makipagkonsulta. Anong gagawin? Tumakbo ka doon sa Panginoon. Nakilala mo. Kasi pag tumakbo ka doon, siguradong merong magandang kalalabasan. Kaya kanina, simula pala Sister Tina, maluha-luha na ako. Kasi naalala ko kahapon, yung nangyari sa amin, puyat na puyat po ako. Kami mag-asawa. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are safe. Safe and safe. Takbo ako sa Panginoon. Kaya ngayon, walang agam-agam sa aking sarili. Pinatatawad ko lahat na nagkasala sa anak ko. Hindi ako magpapail ng case. Kung nakita niyo yung tsura na anak ko, may biyak po dito yan. May biyak po yung bungo niya rito, sabi ng doktor. Tingnan niyo yung mata ng anak ko. Maga yung mata niya. Hinahanap ko yung glory ng Panginoon, Lord. Ang nararamdaman ko mahirap, pero parang naramdaman ko parang walang sakit sa akin.
Ang naramdaman ko, Panginoon, magpatawad ako. Patawad ako sa nagkasala sa anak ko. Kinausap ko yung anak ko kasi bibigyan ka talaga ng Panginoon ng mind, na matuwid na mind. Kinausap ko anak ko, anak, anong gagawin natin? Hindi pa, ikaw mag-ano. Sabi ko, okay lang ba na ganito gawin natin? Ikaw, to. Sabi niya, sige pa. Sumunod siya sa akin. So, huling lakad namin kahapon, punta kami ng barangay para i-clarify ko lang na yung mga na kausapin sila. Kasi plano ko talaga, bigyan sila ng mga trucks. Bukas. Kasi nandun pa kami, buti in-schedule ng Lunes. So gusto ko silang bigyan ng trucks bukas para ipakilala si Jesus Christ. Kasi wala silang kakayahang gawin na matuwid eh. Kasi mga unbeliever yan. Naisip ko yung ginawa ng Panginoon eh. Ikaw ba, Panginoon, isinampa mo ba yung kaso doon sa hukuman din nila? Na wala kang kamalay-malay, dapat papatayin ka, tapos ganun. Hindi naman lumaban ng Panginoon eh. Kasi ang pakipaglaban natin, hindi laman at dugo. Pinapangaral ko dito yon, tapos ako, lalaban ako doon. Masakit sa akin. Kasi ako, dati rin po akong kumbaga sa mandirigmalin ako sa kalsada, hindi ako nagpapapi. Pero dahil ang Panginoon, gusto nating gayahin, dapat gayahin ng Panginoon. Hindi siya lumalaban sa gobyerno. Kung sinaktan ka, anong kapalit? Salita ng Panginoon, pag-ibig. Tulungan niyo po ako manalangin para bukas. Pupunta po ako doon sa barangay. Nawa, ma-share si Jesus Christ po doon. Handa akong patawarin yung gumawa sa anak. Ang dami po talaga, nakita po sa video. Siguro kung mga 20 meron po yun. Nakuha ng CCTV po eh. Pati lahat ng meron, na rin eh. So ano pong kapalit? Panginoon, walang sa akin, walang kirot sa akin yung ginawa ko. Kasi bakit? Kinonsulta ko yung anak ko. Anak, okay ba yun? Sige, Papa. Buti siya, na-control din siya. Kasi parang isip niya rin, baka pumatay na eh. Salamat sa Panginoon, meron tayong salita na pinagkukunan at ginagaya natin ng ating Panginoon. Kasi dapat alam natin ang ating kalaban. At yung karakter niya, alam natin. At susunod yung mga devices, pamamaraan niya, mga technique niya, mga trickery. Sabi niyo po, trickery. Dapat hindi tayo mahulog sa mga tricks niya. Amen. Kasi maraming tricks po yan. Salamat sa Panginoon, hindi ako mahuhulog doon. Hindi po kami, sabi, ito, makinig kayo, hindi po ako hihingi ng pera. Gusto ko gayahin ng Panginoon. Dapat tayo lahat gumaya sa Panginoon. May nagsasabi nga sa'yo, pag-gastos mo sa kanya lahat ng mga ginastos, sa kanila lahat. No? May rason ng Panginoon ba't nangyayari yun. Una sa anak ko, at sa amin, at doon sa mga taong yon. Nawa, maging pagpapala ang aral ng Panginoon at yung aking mga patotoo. Dahil naano talaga ako sa pagpupuri kanina. To God be all the glory po.